Nasubukan nyo na ba yung ganitong luto sa delata? Na kung hindi pa, subukan nyo na rin. Tsak na magugustuhan nyo yan. Ito at sinimulan ko na nga sa paghimay ng kangkong mga mima ko. Nakakaugalian ko na yung paghiwalayin yung tangkay tapos yung dahon mga mima ko. Kayo rin ba? Pagkatapos ko nga maghimay niyan ay nilagyan ko na ng asin yung tangkay mga mima ko saka ko piniga-piga. Ewan ko kung para saan talaga to pero usual ko na talagang ginagawa sa kangkong to mga mima ko. Iyo ba mga mima ko, ginagawa nyo rin ba yung ganito? Pagkatapos nga ay sinunod ko naman itong dahon. Katulad ng tangkay, nilagyan ko rin yan ng asin pero hindi ko yan pipigain. Syempre, huhugasan lang yan gamit yung asin mga mima ko. At naging madali nga lang yung paghugas ko nito mga mima ko dahil sa gamit kong strainer. Habang napiprepare nga ako nito ng lulutuin mga mima ko ay may dumating na pre-sample sa akin. Binuksan ko lang sandali at ito nagpatuloy lang ako sa ginagawa ko nito. Ito talaga yung pinakaayo ko sa lahat ng part mga mima ko kapag magluluto ako ay maghimay talaga nitong panggisa mga mima ko. Ewan ko ba, lalong lalo na itong bawang nakakaburgot. Pero wala ka namang choice mga mima ko kundi gawin din to kasi kailangan mo rin to sa lulutuin. Natapos na pala ako nito mag-prepare ng mga kailangan ko sa lulutuin ko mga mima ko kaya ito sisimulan ko na sa pagluto. Nagpainit na nga ako nito ng mantika mga mima ko at nung uminit na siya sinalang ko na rin yung bawang at sibuyas. Kesa mag-isip pa ako kung anong uunahin kong isasalang kaya pinagsabay ko na lang, ganun din naman yun. Pagkatapos ngayon isalang ko na rin itong tangkay ng kangkong mi at may tumalsik pa nga, pabayaan mo na nga yun. Inuna ko na nga to kasi ito yung medyo matagal maluto. Habang nakasalang pa nga yung tangkay mga mima ko ay binuksan ko na rin itong dilata. Hindi pala to easy can opener kaya ganyan mano-mano ko na yan siyang binuksan. Pagkatapos nga ay sinalang ko na rin sa kawali yan mga mima ko. Medyo pinagparty-partihan ko nga lang itong isda ng makirel namin. Pagkatapos nga ay nilagyan ko na rin ng tubig yan mga mima ko at sinabay ko na rin itong miswa para maisabay nga sa pagpapakulo nito. At nung kumulo na nga mga mima ko ay pinagalo-halo ko na yan. Baka nakumatos na yung miswa sa loob. Charot lang. Pagkatapos nga nun mga mima ko ay nilagyan ko na ng asin yan at yung yellow na seasoning para pampalasa. At dahil luto na to mga mima ko kaya sinunod ko na rin itong green chili at yung dahon ng kangkong mi. Paghalu-haluin na lang at antaying maluto mi at ito na talaga yung finished product niyan mi. Sa personal yan masarap. Pero syempre masarap yan, luto ko yun pagyayabang ko talaga yan, di charot lang. Ay, naluto na lang yung ulam at nakalimutan ko palang magsaing kaya ito nagdali-dali na ako magsalang nito sa rice cooker namin mga mima ko para makakain na nga kami. Yun lamang mga mima ko, salamat sa panonood, bye!